Matapos ang matagumpay ng pagsasabatas ng Republic Act 12232 o Term Adjustment Law na nagtatakdang i-fix ang termino ng mga barangay officials, dito po nakita ng Liga na posible ang tunay na pagbabago at reforma para sa ating mga barangay. At isa sa mga reformang isinusulong po natin ay ang Magna Carta for Barangay Officials na naglalayong magbigay ng benepisyo, proteksyon at seguridad para sa ating mga barangay officials. Tuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho para isulong ang Magna Carta for Barangay Officials. Balikan po natin kung anong mga naganap mula nung nakaraang taon hanggang ngayon. August 2025, nagsimula tayong mangolekta ng datos ng annual budgets at PS allocations ng mga barangay mula Luzon, Visayas at Mindanao in all classes from municipalities to cities. Bakit? Dahil importante po na data-driven itong panukalang ito. October 8, 2025, bumisita ang Liga National Executive Board sa House of Representatives kay Speaker Bogie D upang isulong ang legislative agenda ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas kabilang ang Magna Carta for Barangay Officials. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon kausapin ang iba't ibang mga kongresista na naroon upang ipahayag ang totoong kalagayan ng mga barangay officials on the ground. Ito ang simula ng mas pinaigting na lobbying efforts natin sa Liga para dito sa Magna Carta for Barangay Officials. Kinabukasan, nagkaroon tayo ng karangalan na makaharap at makausap mismo si Pangulong Bongbong Marcos para personal na mailapit ang Magna Carta for Barangay Officials. Matapos ang ilang araw, lumabas ang LEDAC at kabilang po dyan ang Magna Carta for Barangay Officials na maging priority bills ng ating Pangulo para sa 20th Congress. Kasabay ng pagde-data gather, sumulat din tayo sa lahat ng ahensya na konektado sa Magna Carta for Barangay Officials para personal natin silang makita, makausap at may explain ang pangangailangan para sa panukalang ito. Sumagot ang GSIS at nagkaroon tayo ng pagkakataong magpulong kasama sila ng October 10, 2025. Dito napag-usapan din ang iba't ibang pang mga batas na konektado sa pagbibigay ng death at burial benefits para sa mga barangay officials. Ang susunod na sumagot ay ang DILG National. Personal po nating nakamiting ang Secretary ng DILG, Secretary John Vic Remulla, para pag-usapan ang Magna Carta for Barangay Officials at hindi lang yan. Dito rin po napag-usapan ang mga sitwasyon ng mga liblib na barangay po natin sa ating bansa, lalong-lalo na yung walang koneksyon, walang kuryente, walang tubig at walang mga basic services. Dito rin po napag-usapan ang sitwasyon ng mga barangay officials na ipinapaslang taon-taon. At ang unang hearing ay naganap sa Senado ng December 16, 2025 mula sa Committee on Local Government. Dito binigyang diin natin na kailangan po talaga na ipagtugma ang trabaho at serbisyo ng mga barangay officials sa benepisyo at proteksyon na natatanggap nila mula sa gobyerno. Nagpapasalamat po tayo sa inyo po na nag-file for the Magna Carta for Barangays dahil ito na lang po yung chance po ng mga karamihan sa barangays po natin na magkaroon pa po ng benepisyo. Sumunod na sumagot ang SSS. Layunin po natin na magpulong kasama nila para maghanap ng mga alternatibong pensyon na maaring ibigay para sa ating mga barangay officials. January 8, 2026, pagkatapos ng bagong taon, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na magpulong kasama ang DILG-NBOO o National Barangay Operations Office na pinangungunahan ni Director Dennis Villaseñor para pag-usapan kung paano magtutulungan ang DILG at Liga ng mga Barangay para mas maisulong itong Magna Carta for Barangay Officials. Ang susunod na nakipagpulong po sa atin ay ang DBM noong January 10, 2026 na pinangungunahan ni ASEC Ryan Lita. Dito po napag-usapan ang pinakamalaking hamon nitong Magna Carta for Barangay Officials, ang pondo. At dito rin po, nagkaroon po ng commitment ang DBM na magbibigay po sila ng guidelines para sa mga able barangays, maaari na po sila makacharge ng mga benefits sa kanilang barangay funds. Bit-bit ang datos, bit-bit ang sitwasyon, bit-bit ang boses ng 42,011 barangays. Tayo po ay dumalo sa subcommittee hearing ng House of Representatives na pinamumunuan ni Kong Maria Victoria Copilar noong February 5, 2026. Dito rin po dumalo ang House Speaker mismo, Speaker Bogie D,
para ipahayag ang kanyang suporta para sa Magna Carta for Barangay Officials. This bill is about giving our barangay leaders the dignity and recognition they deserve. Kapag pinalakas natin ang barangay, mas mararamdaman ng taong bayan ang ating gobyerno. Kahit Chinese New Year, February 17, 2026, tayo po ay nakiusap sa Committee Secretary ng Local Government ng House of Representatives at ang mga legislative staff ng ilang mga mambabatas na magkaroon po ng technical working meeting kasama sila para i-discuss ang iba't ibang solusyon para sa Magna Carta for Barangay Officials. Nagkaroon pa ng 2 pang pagpupulong pagkatapos niyan sa mismong opisina ni Kong Copilar para plansyahin ang mga detalye ng Magna Carta bago ito sumabak sa committee hearing. Mahaba pa ang lalakbayin pero malinaw ang direksyon. Hindi titigil ang Liga sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan at pakikipaglaban para sa 42,011 barangays ng ating bansa. Dahil naniniwala tayo na darating ang panahon na ang bawat opisyal at manggagawa ng barangay ay tunay nang mabibigyan ng dignidad ang kanilang serbisyo. Umaasa rin ang Liga sa inyong suporta at pagdarasal para maging posible ang panukalang ito. At kapag nangyari yon, panalo ang bansang Pilipinas. Dahil ang totoong progreso nagsisimula sa barangay. Para subaybayan ang susunod na mga hakbang ng Magna Carta for Barangay Officials, sundan lamang ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page.